Alas 10 na ng gabi. Habang inaayos ni Carlos ang kama ay naka-bathrobe naman na pumasok si Catherine. Kakatapos lang mag-half bath at nilapitan ang abalang girlfriend niya. Niyakap sa likuran na ikinangiti nito sa eksena. Dahan-dahan na lumingon sa kanya at paharap na niyakap siya. Ang bango natin ngayon ah. Inamoy-amoy ang leeg niya. Dahilan para makiliti ang CEO talaga. Carlos, ano ba? Hinawakan ang mukha ng assistant. Para pigilan sa ginagawa. Bakit? Ayaw mo bang inaamoy kita? Umuso bigla. Kaya si Catherine na umiling-iling na ay hindi nagdalawang isip na halikan siya. Saglit lang pero nagpangiti naman sa kanina ay nakanguso sanang girlfriend niya. Ang cute mo talaga. Sabay pisil sa pisngi pa. Ngumiti lang si Carlos at muling niyakap siya. Na ngayon ay sabihin na lang nating ginantihan na din niya. Hanggang sa ilang minutong nagyakapan sila. Ninamnam ang mainit na yakap ng isa't isa na para bang nasa ligtas at masayang lugar sila. Mahal kita. Tanging lumabas sa bibig ng assistant na ikinangiti niya. Mahal din kita. May pagmamahal na tugon niya. Bumitaw sa pagkakayakap upang harapin ang taong mahal niya. Ngayong girlfriend na kita. Huwag mo nang hayaan na landiin ka pa ng iba. Lalong-lalo na sa loob ng kumpanya. Paalala na ikinatango ni Carlos sa kanya. Alam kong marami pang gustong lumandi sa'yo, Carlos. Pero kapag naabutan ko talaga ay ako ang makakalaban nila. Pagbabantang bitaw ng salita. Na ikinalunok na niya sa eksena. Di alam ang itutugon kaya ngumiti na lang na halatang kinakabahan na. Kinakabahan dahil sa pataas kilay niya. Maliwanag ba? Muli ay tumango-tango ang assistant. Na akala mo inutusan sa kumpanya. Words, Carlos Ocampo. Ayan na naman ang kumpletong pangalan na ikinatindig lahat ng balahibo niya. Yes, Catherine. Nang biglang may pumasok sa isipan ng nakangisi ng si Kath. Mukhang may binabalak ah. So, ayun na nga. Itinulak si Carlos sa kama dahilan para mapahiga ito at magtaka. Upo na sana nang magsalita uli ang boss na papalapit na. Huwag mong susubukang umupo, Carlos. At ginapang na nga. Ba't parang si Catherine ang naging cup dito ha? Anong ginagawa? Hindi na natapos ang sasabihin pa sana nang agad na inatake ang malambot at mapupulang labi niya. Kath. Daing ng kagatin ito talaga. Wala na siyang magawa kundi ang sumuko na lang sa babae ngayon ay nasa ibabaw niya. Kung makasipsip ng labi ay parang vampira. Pero ang mga kamay ng assistant ay may sarili yatang buhay at kung saan-saan. Napunta. Ayun, pumasok sa bathrobe ni Catherine. Hinanap ang dalawang bundok niya. Minasahe na ikinaungol na din ito sa eksena. Carlos. Patuloy lang si Carlos sa ginagawa hanggang sa mapakagat labi ang girlfriend niya. May pagnanasang nakatitig sa mukha niya. Nang maisipan niyang ipagpalit ang posisyon nilang dalawa. Kaya ngayon ay nasa ibabaw naman siya. Dahan-dahan na hinubad ang bathrobe na suot ng CEO sa baba niya. Na ngayon tila nang aakit na. Umisi kasi ito at hinubaran na din siya. Hindi pa man nagsimula ang binabalak. Nang gawa ni Carlos ng marka ang makinis at maputing katawan ng mahal niya. Sinipsip ang lieg pababa sa dibdib at siyan talaga. Oh my gosh! Hinubad ang underwear na ikinalaki ng mga mata ni Kath. Carlos, anong gina? Hindi na pinatapos pa. Agad na dinilaan ng assistant ang kanya. Oh! Ungol sabay uli pikit ng mga mata. Yun ay dahil ramdam niya ang sarap sa ibabang parte niya. Na siyang paulit-ulit na ginawa niya. Yes, Carlos. Patuloy lang ito sa ginawa habang siya ay ungol lang sa eksena. Nang ipasok nito ang dalawang daliri sa loob niya. Ginalaw papasok na mas lalong ikinalakas ng boses niya. Napakapit sa unan at napanganga. Carlos Ilang galawan pa ang nangyari nang nararamdaman niyang malapit na siya. Ngunit sa halip na bilisan ay hininto ni Carlos ang ginagawa sa kanya. Na ikinakunot noon niya. Bakit huminto ka? May inis sa boses na tanong pa. Malapit na sa.
Pinuto lang sasabihin sa pamamagitan ng paghalik sa labi niya. Kaya agad na ginantihan na lang niya. Sa mainit na halikan nila ay di niya na malayang ipapasok na pala ng assistant ang nakatayo nitong kanya. Nang biglang, malakas na ungol niya. Kasabay ang di maiwasang sakit na ngayon ay ramdam niya. Ang sakit. Hinintay ng girlfriend na makapag-adjust muna siya bago gumalaw talaga. Carlos. Muling ungol nang sinimulang igalaw ang kanya sa loob. Oh, Catherine. Pikit mata ni Carlos. Dahil sa sikip na nararamdaman sa eksena. Iginalaw papasok palabas ang kanya. Napanganga sa sarap na parang nasa langit na. Habang ang CEO ay napakapit na sa uluhan ng kama. Nakapikit na din ang mga mata at ungol ng ungol sa ginagawa nila. Na mas lalong nagpainit sa katawan ng assistant sa nasaksihan niya. Oh, ang sexy mo. Catherine. Binilisan ang galaw dahilan ng paglangit-ngit ng kama. Carlos. Umalingaw-ngaw ang ungol sa loob ng kwarto kung nasaan sila. Kasabay ang patuloy na paggalaw ni Carlos sa girlfriend niya. Madiin na hinalikan ito hanggang sa sabay na labasan sila. Nang sa diin na asahan ay pinagpalit ni Catherine ang posisyon nila. Ayun, minaneho ang assistant sa baba. Gumalaw pataas pababa. Kinabukasan. Morning. Unting-unting dumilat ang mga mata ni Kat dahil sa mga halik na kanina pa ay ramdam niya na. Good morning, my love. Bati na nagpapula sa magkabilang pisngi niya. Marinig ba naman ang tawag sa kanya? Sa halip na tumugon ay isang matamis na halik sa labi ang pinakawalan niya. Na nagpangiti sa assistant na ngayon ay mahigpit na nakayakap na sa katawan niya. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Saglit na nagkatitigan at tumawa. Nang may maalala si Carlos at tinanong sa girlfriend niya. Baby, may masakit ba? Ang kanina ay di maramdamang sakit ni Catherine ngayon ay naramdaman na. Pinaalala mo kasi, Carlos. Oh gosh. Napangiwi at napaupo sa kama. Dahilan para matawa ang assistant sa naging reaksyon niya. Carlos. Ayun, nabato ng una nang wala sa oras talaga. My love, sorry na. Pero tawang-tawa. Sorry ha. Langya ka. Oh, ilang rounds ba? Carlos Ocampo. Sabay na hinatid uli ni Carlos at Kat si Baby Aya sa school niya. Bago pumasok sa loob ng classroom, ay mahigpit na niyakap muna ng bata ang dada at mama niya. Hinalikan ang mga pisngi nila, na ikinagigil ng dalawa at sabay na hinalikan din siya. I love you, Baby Aya. Mahal ko din kayo, ma. Walang kaalam-alam sila na may masamang nakatingin na pala sa kinaroroonan nila. Ang guro sa likuran na akala mo kakain ng tao na. Hindi siya nakatitig sa mag-ama kundi sa babaeng kasama nila. Kay Catherine. Kaya pala ayaw pansinin ni Carlos yung nararamdaman ko ha. Ibig sabihin ba ay may namamagitan na sa kanila? Bulong sa sarili at tumikhim para putulin ang moment ng pamilya. Na siyang ikinalingon ng tatlo sa kanya. Oh ma'am, ikaw pala. Sa halip na magsalita ay peking umiti lang siya. Sininyasan si Aya na pumasok na. Dahilan para mapakunot noo si Kath sa inasal ng guro talaga. Hindi pa nga nila tapos makausap ang bata. At manlalaban na sana nang pigilan siya ni Carlos sa pamamagitan ng paghawak sa kamay niya. Hayaan mo na. Saka malapit na din naman magsimula ang klase nila. Bulong na ikinahinto na lang niya. Inis na nilingon ang ma'am ni Aya na sabihin na lang nating nakangisi na. What the fe? Catherine, tara na. Sabay hila ng assistant sa kanya. Bago pa makahanap ng away sa eksena. Alam pa naman ni Carlos kung bakit naging ganon ang inasal ng guro sa kanila. Lalo na't pansin niya ang mga tinging pinakawalan nito sa girlfriend niya. Yung tingin halos susugod ng away na. Sa kadahilanang may gusto sa kanya ang teacher ng anak niya. Matagal na. Umamin din kasi ito pero binaliwala lang niya. Di pa man sila nakalayo nang may sumigaw ng. Yung usapan natin, Carlos ha. Patay na, mukhang may malalagot ata. Nag-iba ang timpla ng mukha ng CEO bigla.
Sa opisina na lang tayo mag-usap, Carlos. May ipapaliwanag ka pa. Pagkarating nila sa parking lot ng kumpanya, ay wala pa ding imik si Kath. Nagmadaling lumabas ng sasakyan dahilan ng paghabol ni Carlos sa kanya. Hinawakan ang braso niya para pigilan siya. Galit ka ba? Kanina ka pa walang imik ah. Tanong ng assistant na may halong pag-aalala. Ngunit sa halip na sumagot ay tahimik. Pa din siya. Kinuha ang braso niya at nagpatuloy sa paglalakad na. Catherine. Saglit ay lumingon si Kath. Ma'am Kath, Carlos. Remember, nandito tayo sa kumpanya. Napayuko si Carlos sa hiya. Tama, boss niya nga pala ang nasa harapan niya. Muntik niya nang makalimutan ang titulo meron sila. Pasensya na. Paghingi ng pasensya pa. Gusto mang pagsisihan ng CEO ang ginawa. Dahil sa naging reaksyon ng assistant niya. Sa kasamaang palad ay nilamon siya ng inis at selos niya. Nagpatuloy na sa paglalakad ng di na malayang wala na palang nakasunod sa kanya. Kunot noong hinintay ni Catherine si Carlos sa opisina. Pero ilang minuto na ang nakalipas walang mukha niya ang nagpakita. Na mas lalong ikinainis niya. Sinusubukan mo talaga ako, Carlos. Ibabato na sana ang cellphone niya. Nang pumasok ang sekretary at napaiwas bigla. Sinong di mapapaiwas kung nakatutok na mismo sa mukha mo yung cellphone, di ba? Ang sakit kaya nun pag tumama. Baka tamaan ako niyan ah. Saka ang mahal kaya niyang cellphone na yan, Catherine. Ibigay mo na lang sa akin, tatanggapin ko pa. Buntong hiningang binaba ng CEO ang cellphone sa mesa. Dahilan para dahan-dahang lumapit si Heng sa kinaroroonan niya. Hindi maipinta ang mukhang nakaupo sa office chair niya. Halatang di maganda ang mood base sa itsura. Di ba dapat masaya ka? Sa pagkakaalam ko kasi masaya ang love life meron ka. Hinarana ka pa nga ng nag-iisang Carlos Ocampo. Masarap ba sa feeling ha? Imbes na tumugon o magsalita ay umiikot mata lang si Kath. Wala sa mood na pag-usapan ang masayang love life niya dahil nagtatampo at naiinis pa din siya. Sana may humarana sa akin ng ganon, Catherine. Gosh, gusto ko na tuloy makahanap ng katulad niya. Nag-iimagin na bitaw ng salita ng kaibigan na ikinataas kilay niya. Tumayo at bumulong ng, "Huwag ka nang mangarap pa. Nag-iisa lang si Carlos at hindi ka na makakahanap ng katulad niya." Napanguso si Heng sa eksena. "Ang damot mo kahit kailan, Ma'am Kath. Hindi naman si Carlos ang hinihingi ko ah. Yung katulad lang niya." Nang may maalala ang sekretary at tinanong siya, "Teka, ba't hindi ko ata nakita si Carlos? Hindi ba siya papasok ngayon ha? 9:00 na ah." Tingin sa relo pa. Ngunit hindi na tumugon si Catherine at muling umupo sa upuan niya. Ang kaninang wala sa mood na itsura ay napalitan ng pag-aalala. Nasaan na kaya ito? Hindi pwedeng wala si Carlos dahil magkasama silang dumating sa kumpanya, di ba? Nawala lang ito at di sumunod ng iwan niya. Akala niya kasi sumunod pero hindi pala. "Kath, may problema ba?" Tanong ni Heng nang mapansin siya. Halata ba naman ang di maiwasang pag-aalala sa mukha niya? Nang biglang bumukas ang pintuan ng opisina na sabay na ikinalingon nila. Iniluwa si Carlos na may dalang 3 piraso ng pulang rosas dahilan para mapatayo si Kath. Ayon, hindi nagdalawang isip na lapitan at yakapin ang mahal niya. Kaya ang sekretary ay pinili na lang ang lumabas muna. Para bigyan ng privacy yung dalawa. Feeling niya kasi may kaunting tampuhan ang nangyayari talaga. Base sa nasaksihan niya. Nang makalabas si Heng sa opisina. Kung nasaan sila ay di pa din bumibitaw ang CEO sa pagkakayakap niya. Mahigpit na yakap-yakap ang assistant niya. "Sorry na. Pasensya na sa inasal ko kanina. Sorry talaga. Sorry." "Hey, tama na." Pagputol ni Carlos at dahan-dahan na bumitaw upang harapin siya. "Wala ka namang kasalanan ah. Kaya wag ka nang mag-sorry, pwede ba?" Inabot ang rosas sabay sabing. Para naman mas lalong gumanda ang mga ngiti mo, di ba? Kaya ang nakanguso sanang si Catherine ay napangiti na nga. Tinanggap ang bulaklak na binigay ng girlfriend niya at hinalikan ito bigla. "Thank you, muwah." Pinunan ng halik ang buong mukha. Ngunit napahinto nang maalala ang sigaw ng guro kanina. Ang bilis mag-iba ng mood ah. "Bakit, Catherine?
May ipapaliwanag ka pa, hindi ba? Ano yung ibig sabihin ng teacher ni Baby Aya? May usapan kayong dalawa? Care to share, Carlos? May napalunok laway nang wala sa oras talaga. Napakamot kahit wala namang makati sa kanya. Halatang kinakabahan ha? Kasi ano, Carlos Ocampo? Wala kaming usapan. Maniwala ka. E paano mo ipapaliwanag yung sinabi niya? Gusto ka lang atang inisin noon, Catherine. Tumaas kilay at nag-cross arm ang CEO sa harapan niya. Umamin ka nga. May gusto ba sa'yo yun ha? Ha, Carlos? Kinakabahang tumango si Carlos kahit ayaw sana niya. Lihim na napamura. Nang biglang itulak siya ni Kath paupo sa office chair na ikinabigla niya. Kumandong ito na ikinalaki ng kanyang mga mata. E di umasa siya. Pagmamay-ari na kita kaya mainggit siya. Sabay hila sa kwelyo ng damit niya. Akin ka lang, Carlos. Hinalikan uli ang mapupulang labi niya. Sa pagkakataong to ay nilaliman na. Naghalikan na akala mo wala nang bukas pa. Kung ganito ka magselos parang gusto ko na tuloy pagselosin ka araw di. Don't you dare, Ocampo. Kung ayaw mong may maputol sa baba. Muntik nang mabingi ang assistant sa narinig niya. Kasabay ang kaba at muling paglaki ng mga mata. Binawi ang binitawang salita. Binibiro lang kita. Wag namang putulin, maawa ka. Kung magmakaawa akala mo naman puputulan niya. Buwahaha. Tawa ng girlfriend niya. Dahilan para mapanguso siya. Kung nakita mo lang itsura mo, Carlos. Magsasalita pa sana nang maramdaman ang malambot na labi sa labi niya. Hindi naman mapuputol yan, ano ba? Tinakot mo ko doon ah. Oh baby, sorry na. Kiss muna. Nakailang kiss ka na sakin ngayon ah. Ako naman kiss mo, madaya. Ano pa bang magagawa niya? Kundi halikan ang noo, ilong, pisngi at labi ng sihi sa kandungan niya. Na ngayoy sabihin na lang nating namula sa pinaggagawa niya. Hanggang sa liig naman ang hinalikan niya. I love you, Catherine. Landiin man ako ng iba. Pero tanging ikaw lang ang babaeng nagmamay-ari sa akin. Miss Maganda. Kayo ni Aya.